yan, yung laki mo ha. Hindi mo mamulak yan. Dapat ako Nakapasok. Hindi ko nga alam. Sige na. Hindi na. Raise me up to more than I can be. You raise me Diyan, ito nga kumuha dyan kay Glenn para kasama siya. Magagandang bagay na ibinahagi po at isinare sa ating mga buhay ng ating kapatid na ito na alam Nawala po yung isa po nating kasama. Ganon din po ako. Ako po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon sa Jayayan Mataas na Kahoy na minsan pa nakasama ko po si Brother Errol. Mabalitaan ko po siya na wala na. Maraming alala po yan. Kahit po sa men's, siya rin po yung kasama ko na pagka kami po yung meron discipleship training, siya rin po yun. Si Brother Errol po, isa na iniwan po ni Brother Errol. Isa po siyang mabuting tao, naglilingkod sa Panginoon, at ang puso lagi ay maglingkod sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, yun naman yung salita ng Panginoon eh. Na sinasabi ng Panginoon ay hindi nawawala ng kabuluhan ang lahat ng kanyang ginagawa. doon ay yung edad. Ang pinag-uusapan na po natin ngayon ay kung paano po natin paano po natin ipinagamit ang buhay natin sa ating pong Panginoon habang tayo po ay nabubuhay dito. Kaya nga po ang sabi ng Pilipos, ang sabi ni Apostol Pablo, "For me to live is Christ, and to die is gain." Ang kamatayan ay isang kapakinabangan lamang kung ang buhay natin sa mundong ito ay ginamit natin para sa kaluwalhatian at kapurihan ng ating pong Panginoon. And for the second time, pwede ko po bang tawagan si Sister Lovely para mag-share din po.
Napakamasiyahin po talaga niya. Yun pong bawat pag kailangan mo siya, nandun agad siya. Kahit 10 oras ng gabi pupunta yan para pakinggan lang kung ano yung problema mo. Para sa akin, kasi wala akong kuya. Siya yung kuya ko simula noon. Kahit na bumalik na siya dito ng Mindoro noon at nag-aral, hindi pa rin siya nakakalimot na tumawag sa akin na ibalita kung ano yung mga magagandang nangyayari sa kanya. Hindi siya nakakalimot sa mga kaibigan niya. Napakabuti niyang kuya. Napakamapagmahal niyang kuya. Napaka-alaga. Kaya po nung nalaman ko na nawala na si kuya, sobrang sakit ko kasi birthday ko po kasi nung kinabukasan. Tapos, siya yung una kong binati nun. Siya yung una kong in-invite para doon sa birthday ko. Personalized pa yung kasi talaga sila lang. Yung iba po GM lang yun, pero sila ni nanay. Talagang sila lang yung pinadaanan ko ng personal na text para imbitahin papunta sa bahay. Tapos hindi siya nag-reply. Yun pala, meron na siyang nararamdaman na gano'n. Nung nalaman ko na critical pala yung lagay ni kuya, nag-prepare na po kami nun para sa birthday ko kasi marami po akong bisita na darating doon. Tapos, hindi po ako nung kumain, pinag-fasting ko po yung operation ni kuya. Nung alas 10 daw po na-ooperahan siya, sobrang hindi po ako mapakainin nun, pero alam ko naman kaya ni kuya. Binisi ko na lang po yung sarili ko nun para hindi ko siya masyadong maisip. Tapos text po ako ng text ko sa kanila kina Ate Eden, kina Lola Ning, kung ano ng balita para din sa operasyon ni kuya. Hindi po sila nagre-reply hanggang sa nalaman ko nga po na yun nga, wala na si kuya. Nag-text po na kinuha na daw siya ni Lord. Nung nalaman ko po yun, napatulala lang ako kasi tuwing nananaginip ako tapos may namamatay sa panaginip ko, lagi ko sinasabi na sana panaginip lang to. Tapos paggising ko, panaginip lang. Pero yung yung nangyari na kay kuya, ilang beses na akong bumigay pero pagmulat ko ganun pa din. Nababasa ko pa din yung text na wala na si Kuya Aaron. Ang sakit po nun. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa yung celebration ng birthday ko nung kinabukasan. Kasi nung birthday niya, eksakto kung alas 12 ko siya binati na ng gabi na magkasama kami. Ina-expect ko na babatiin din niya ako ng birthday ko. Kahit late na, pero hindi pa din. Kasi kinuha na pala siya ni Lord. Tapos po, nung wala na siya, hindi po agad ako nun nakaiyak kasi hindi ko alam kung ano yung i-react ko. Sinabi ko agad sa mga kaibigan ko na ganyan, wala na si kuya. Pero hindi ko agad sinabi kina Ate Giselle at kay Glenn na wala na kasi. Hayaan ko na lang sina Lola rin yung magsabi. Tapos pag nung gabi na po yun, busy na po sila. Tumaas na po ako doon, tapos kinausap ko na si Lord, sabi ko kay Lord, na sana panaginip pa rin to. Kahit kanina po nung nasa van, inisip ko na sana panaginip pa rin to. Kasi si kuya lang po talaga yung laging nandyan para sa akin, yung nakakaintindi siya lahat-lahat, yung may alam ng sikreto ko. Sa kanya ko nasasabi lahat-lahat ng bagay na komportable ako. Para sa akin, pamilya na kami ni kuya, hindi na nanay, na Ate Giselle, kaya masakit din sa akin na nakikita silang ganyan. Minsan wala akong magawa kasi pare-pareho lang kami ng nararamdaman. Masakit kasi kung wala ng kuya. Kaya masasabi ko lang po, alam naman po natin kung anong gusto ni kuya na gawin natin.
magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod kay Lord. At saka, lagi niyo po sinasabi na bawal ang sad, dapat lagi lang happy. Kaya po nung birthday ko yung pinangako ko sa kanya na itutuloy ko pa rin yung celebration kasi madami akong bisita at alam ko naman na gusto din niya yun. Kaya po nung pinigilan ko ang sarili ko na wag umiyak, natupad naman po yun. Pero inagabihan po habang nagpe-pray ako. Alala ko na naman si Kuya. Hanggang gabi-gabi na lang akong umiiyak, hindi nawawala si Kuya sa isip ko. Iba kasi po, napaka-espesyal ni Kuya na tao. Para siyang angel na pinadala sa akin ni God kasi lagi siyang nandyan. Napakaswerte po nating lahat kasi nakayala natin si Kuya. Kaya yun lang po, masasabi ko, isa siyang mapagmahal na Kuya. Saka, sa pamilya niya. Yun lang po. So, sabi nga po, kung ano yung panalangin ni Brother Harold, tayo po ay nakikisa doon. I believe po, ang laging prayer niya ay manatili po sa atin yung kagalakan sa kabila po ng lahat ng ating nararanasan. Sapagkat ang Diyos po nakakaalam ng lahat ng mabuti sa kanyang mga anak. Kung tayo po ay nananalig sa Diyos, ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang lahat ng bagay na nangyayari, all things work together for good for those who love God and for those who are called to His purpose. Sabi nga po, ito hindi na isang panaginip, isang realidad ang kamatayan. At ang mabuting balita po, ang kamatayang ito po ay napaghandaan ng ating pong kapatid. At alam ko po, nagbubunyi na po ang kalangitan. Dahil alam ko po, ang kapatid na ito ay nakatapos doon sa takbuhin na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Hanggang sa huli, siya ay naging tapat sa ating Panginoon. At I believe po yung mensahe niya sa atin, hanggang huli, kahit ano ang ating nararanasan, ano ang ating nararamdaman, nandun po yung kanyang, talaga siya po yung matiisin, nandun po yung siya'y, ayaw niya na, nang dahil sa kanya, magiging malungkot tayo. Ayaw niya nang dahil sa kanya, hindi mangyayari yung isang bagay. Yun po si Brother Harold, kaya natouch po niya talaga ang puso, even ng mga bata, ng mga kabataan, even ng mga katandaan, ng mga kalalakihan. Siya po ay naging inspirasyon sa aming lahat. At sige po, alam ko po na si Nanay ay tinatapik-tapik na ni Kuya Harold. Ang sabi ni Kuya Harold dyan, Nanay, tama na yan. Ganun ho siya eh. Pag nakikita niya si Nanay na nalulungkot, si Nanay na nag-iisip, si Nanay na nag-aalala, titingnan lang niya yan at tatapik-tapikin. Ibig niya sabihin, Nanay, si Lord ay buhay, okay lang ako. Yan. Napakaganda. Kami po ay naniniwala na sa pangako po ng Panginoon, sa sino man tumanggap sa Kanya, hindi kapahamakan, kundi buhay na walang hanggan. Sige po, sa oras na ito ay pakinggan po naman natin si Nanay, and then tayo po ay ano na po ni Pastora. Si Nanay, si Tatay. Wala akong masabi. Anak ko. Pinipilit kang maging matatag. Bait po ng aking anak. Hindi ko man lang siya nakita sumisikmangot kahit napapagalit ko siya kapinsan. Hanggang yan po sa pagpapacheck up, ako pa po yung inaalalayan ng aking anak. Talagang andin yung pagigil niyo sa akin. Ugali po niya yung parang pag ako nagagalit o nalulungkot, tinatatik po niya yung kamay ko. Mamimiss ka po sa pananampalataya po. Ganda po ng aking anak. Kapag ako'y nagne-negative ng mga isip na mali, sabi niya, Inay, panay naman ko yung negative.
Dapat ang inyong faith positive palagi kahit anong nakikita niyo sitwasyon ng buhay natin. Ganito lang mag-ano. Kaya po ako'y naniniwala sa mga patutuo ninyo maging sa mga kapatiran. Dahil kilala ko po ang aking anak. Kilala ko po siya. Kaya ako'y nagpapasalamat kahit ganito ang aking nararamdaman. Hinihingi ko sa Diyos na bigyan niya ako ng kalakasan. Siguro po sa bandang-bandang matatanggap ko rin ang maalman ng mga bagay na ito. Tulad po ni Lablet, talagang parang panaginip pag ako'y nagigising sa umaga. Nagagulat na lang po ako na may ilaw. Ang aking anak wala na. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil talagang hanggang sa itatlong araw bago mamatay ang aking anak, andun na malakas yung loob niya. Hindi siya lumuha man lang, bagamat malamlam ang mga mata, nakatingin sa akin. Hindi ko po alam kung ano ibig niya sabihin sa akin. Ako po bilang ina, ayaw ko rin pang makita ko niya ako na nalulungkot. Kaya pinipigil ko po ang iyak ko sa harapan niya. Wala po akong tanging. Pinipilit ko pang magkaroon ng pananampalataya dahil naaalala ko yung sinabi niya, Inay, huwag negative ang inyong isip. Sa kanyang sarili po, hindi po ako naghirap na magpakain sa kanya. Pag ang nilagnat siya, kinukuha niya yung tabo, lalagyan ng konting alcohol, lalagyan po ng tubig, pagpunasan ng katawan, pero bihira pang mga nangyari yun. Kaya nagulat ako ng huli. Kapag nasa kwarto po siya, nakikita ko nagbabasa ng Bible. Andun na nakikita ko yung kanyang pagsusumigasig sa magbasa ng salita ng Panginoon. Kaya pakampante po yung loob ko ng aking anak ay andun yung pananampalataya niya. Ko lang po patanda. Sabi ko, hindi ko matagal na inalagaan ang anak ko. Hindi po. Hindi po nagpakita ng panghihina. Hindi po. Talagang andun po yung matapang niyang loob. May pananampalataya. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa 24 years. Nakapiling ko ang anak ko. Sa school po na hindi yan nagpapagupit ng kanya sa barbero. Okay na po yung gupit ko. Ganun po siya katiis. Ganun po siya kalawak ng unawa sa mga magulang niya. Nangingiti lang po yung mga kapatid pagka yung gupit niya. Medyo, alam niyo naman na po. Medyo kutab-kutab pero hindi po niya yung kahit sinasabi na kaklase sa OMA na may kutab yung buhok niya. Hindi po yun hindi niya pinare-refer sa akin. Maano po siya, po sa paghahawak ng pera. Alam ko pong, yung nga pong pagpunta namin dito sa Mindoro, sinasama ko siya. Sabi niya, Inay, wag na po, kayo na lang ni ate, dala niyo na lang ang Lansonic at rambutan, okay na yun. Sabi niya, ganun po siya, yung ugali niya, mapagpasensya, mapagparaya, sa mga kapatid mapagmahal, at yung nga po tinatawanan niya isang ate niya, nangungulit na naman si ate sa cellphone, pupunuin na naman ang aking cellphone ng messages. Sabi niya, eto nga po yung kapatid niya na pagka po gustong mag-text, ay pupunuin ko kaya buras na siya ng buras kasi walang pumapasok na message dahil punong-puno na po. Ganun siya at hindi ko po siya nakitang kahit naiinis siya minsan, hindi ko nakitang siya po ay nagalit.
Yung 24 years na yun, nangakit ka ng nakatitig namin. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos. At sa inyo mga kapatid ko, mga kapitbahay ko, sa mga masakit ang lahat, naranasan ko ang mawala ng anak. Ngunit salamat sa Diyos dahil nakakilala siya at aking pinaghahawakan ang mga salita ng Diyos na hindi siya pababayaan na makakasama niya ang ating Diyos na buhay sa kalangitan na doon ay wala ng hirap, wala ng sakit, wala ng kaguluhan, wala ng sakit. Hallelujah! Salamat po, Panginoon! Salamat po, bigyan mo po ako ng lakas at pag wala na pong anak ko, ito po maging kalakasan ko. At ang aking mga anak, O Diyos, patuloy mo siyang palakasin. Ang aking asawa, dito sa iyo pinagtitiwala ang lahat, Panginoong Diyos. Hallelujah. Alam ko po na napakaraming kaluluwang kinasangkapan mo, Diyos, aking anak, at alam ko po, Diyos, na siya ngayon naman ay inaalin mo dyan sa kalangitan. Maraming salamat po. Wala po tayong 21 gun salute or military honor na maigawad sa kanya, but I believe na ang heavenly honor ay natanggap ng ating kapatid na ito. Maikli, pero singkad, punong-puno, at talagang nakakatawang pakinggan. At tulad ng sinabi ni Pastor, yun ang totoong dahilan kung bakit ang bawat isa sa atin ay may buhay. Ang lugar pong ito ay lugar para sa lahat. Ito po ay libingan, sementeryo kung tawagin. Lugar po ito pang Jesus. Amen. Ako po bilang tatay po ni Harold ay taos puso kong nagpapasalamat sa bawat isa. Salamat po sa pagmamahal, sa pag-ibig niyo po sa ating anak. Nung umpisa po parang masakit sa kalooban ko. Pero nung marinig ko po yung mga testimony ninyo, na yung pag-ibig ni Kristo na nasa Kanya ay dumaloy sa bawat isa sa inyo, yung pong kagalakan ay dumaloy po sa aking puso. Kaya ngayon po sa oras na ito, napakaluwag po ng aking puso, na isinusuko sa Diyos at inahandog sa Diyos. Nung siya po sanggol, minsan na po namin ihinandog sa Diyos. At muli po ngayon, hinihiling ko po sa Diyos. Dalhin niya po siya sa sinapupunan ni Amang Abraham. At doon, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, makikita namin po siya muli ng mukhaan kasama po ng ating Panginoong Hesus. Kaya po mga kapatid, mga kaanak, mga kaibigan, alam ko po na darating ang pangyayaring ito sa lahat sa atin. At ang sabi nga po, ito po yung sandali na kinatatakutan ng lahat. Pero sa nakita ko po sa pagkakataong ito, na pagmahal pala natin si Kristo, mamamahal natin ang ating kapwa, at tayo po ay matuturing magmahal sa bawat isa. Kaya po mga kapatid, kanina nga po sa pagtulog ko kaninang madaling araw, nakita ko nga po na ang kailangan po talaga ng bawat tao, pag-ibig, pang-unawa sa bawat isa. Sapagkat tayo pong mga tao ay likas na makasalanan at wala nga pong makakapagpabago sa atin kung hindi natin iibigin, tatanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at Hari po ng ating buhay. Kaya sa oras pong ito, hindi na po malungkot yung puso ko. Nagagalak po ako kasi naniniwala ako dahil ang sabi nga, pag may nagpatotoo tungkol sa Diyos, yun po ay totoo. Kaya po nananampalataya ako, nakasama na po siya ng mga martir ng Panginoon ang aking anak. Kaya po marami pong salamat at yung pagtulong po ninyo sa amin, hindi ko po ito makakalimutan. Ang pagdalaw niyo po sa amin, sa sandali na kami nalulungkot, kahit kayo nang galing sa napakalayong lugar, yun pong pagdalaw niyo sa amin sa Maynila, nung kasalukuyang kami tuliro, yun po ay napakalaking bagay. At damang-dama ko po ang pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa inyo. Kaya po mga kapatid, muli po, marami pong salamat
at binabalik ko po ang kapurihan sa ating Diyos na sumasalangit, sa ating Diyos na sumasalangit at sa kanyang anak na bugtong na ating hari at tagapagligtas. Marami pong salamat. Harold, salamat sa lahat-lahat. Salamat sa mga alaala mo. Mahal na mahal ka namin, Aaron. Hindi ka na makakalimutan. Masayang-masaya kami. Nakasama ka namin 24. Huwag ka mag-alala kay nanay at tatay. Aalagaan namin siya kagaya ng pag-aalaga mo sa kanila. Bye, Kuya. I love you, Kuya. Bye-bye. Namimiss kita. Bye, Kuya. Ingat kami doon. Pag-gumatnap, Panginoon. Bye, Kuya. Bye-bye. Dito na. Yung malungkot na araw. Magkandi ka na araw ng buhay.